examination ng 2011, mga kapuso. Ang top 2 ron, parehong tiga-Ateneo. At ngayong umaga, nabalitaan namin na ito pa lang si top notcher Atadero, Raul Atadero, at yung second placer na si Luz Daniel Bolong, parehong tiga Ateneo Law School. O mga kapuso, yung number 1 at yung number 2. Kasama natin ngayon, kanina sa unang hirit si number 1 at kagabi sa 24 oras. Ngayon naman yung number 2 na si, tingnan mo na, magkalapit pa sila ng grado, tanungin natin. Walang iba, kung hindi pa attorney ito, hindi pa nanunumpa eh. Si Luz Daniel Bolong. Good morning, Ma'am Luz. Welcome taas niyo po yung tubo. Okay lang, pwedeng hawakan yan. Yan. Naku, naloko na. Sige, bayad na yan, pero ewan ko kung naka-insure yan. Sige, taas nyo ng konti. Good morning po. Good morning. Okay, congratulations. Malayo ba ang grade nyo sa bar exam ni Raul Atadero, ni top notcher Raul? Medyo malayo po kasi 1 full point po yung lamang po niya. Malaki na yun, ano? Opo, malaki na po yun. Opo. Talaga bang tinatarget nyo maka-top placer, maka-plase, ika nga, no? Ginagamit po ba yung salitang yun, plase? Maka-plase sa bar examination? At hindi pa attorney ito eh. Luz. Tawagin na lang kitang Luz. Yung bang yung Danny nickname? po, Danny. Danny? Opo. Ang Danny? Danny. Hindi, babae ka eh. Oo. Pangalan mo, Danny? Apa. O sige, Danny. Sa'yo, makapasa lang, okay na sa'yo. Siyempre po, malaki pong bonus na mag-top po. Pero pag nag-aaral ka kasi, kapag pinagdadaanan mo lahat yon, at some point, iisipin mo, napaka-imposible naman po talaga mag-top. Pero siyempre, at the back of your head, siyempre, gusto mo rin. Siyempre, hindi mo naman sasabihin na ayoko. Wala naman po atang may ayaw mag-top. Pero sa pagdadaanan mo pong napakahabang proseso at napakaraming buwan, marirealize mo na napakahirap na i-aim talaga, as in, yun talaga dapat yung target. Kayong mga nag-top, hindi lang naman kayo nagdaan sa maraming buwan ng pag-aaral at pagsusunog ng kilay eh. Lahat ng mga taon, lahat ng mga nag-aaral ng 2 kurso eh, abogasya at medicine. Opo. Di ba? Opo. Alam namin eh, may pamangkin nga ako nagbe-medicine, nangitim na yung ilalim ng mata, di ba? Kababasa? Opo. Tapos hindi na, kamusta ang social life pa habang naglolo proper hindi yung pre-law? Yung tinatawag na social life. Meron din naman po. Nagpe-Facebook at Twitter ka pa rin? Wala pa akong Twitter. Facebook Twitter, po. okay. Facebook. Opo. Nakakapag-Facebook ka pa? Opo. Regular. Opo. Na-update mo? Ha? Nung bar exam, hindi na po. Nakakagimik ka pa? Paminsan-minsan po. So, masasabi mo bang normal pa buhay mo? Lalo na nung nagre-review ka na at naghahanda ka na para sa bar? Nung law school, normal. Pero nung review, iba na pong usapan yun. Ibang usapan na? Opo. Yun lang nakakatalo. Hindi natin alam kung ilan yung talagang binuhos ang sarili katulad ng pagbuhos mo dun sa mga sa iba, no? Okay. Nagkataon din, sinabi sa akin ni Luz, bago kami sumayin papawid, na magka-opisina pala sila ni top notcher Raul Atadero sa Puno and Puno Law Firm. Di ba? Kasama niyo doon si Dong Puno. Apo. Si Dong Puno. Magkakapatid po. Magkakapatid yun eh. Hindi ba? So, magpapatuloy ka pa rin. Ano ba magiging specialization mo bilang abogado? Corporate law, criminal law, etc. Meron ganon, di ba? Tony Luz? Danny? Titignan po. Kasi po, pag unang taon mo pa, gusto nilang malaman kung ano ba talaga yung kalakasan mo or kahinaan mo. Kaya iikot-ikot ka. Tama ka po, gaya po ng sinabi ninyo, meron pong corporate, litigation, meron pong sa taxation. So, susubukan ko pa po muna lahat. Okay. Danny, matanong kita. Second placer ka. Gumraduate ka sa isang tanyag at kilalang universidad, Ateneo University. Hindi basta-basta pag Ateneo, di ba? Talo kayo kahapon sa Lasal eh, sa volleyball, sa women's volleyball, no? Natalo kayo. Panalo naman kayo sa bar. Ganun talaga, di ba? Okay, ganun ang buhay. May advocacy ka ba? Bukod sa pagiging abogado na corporate, yung puno na yan, mga hawak ng kliyente, mga korporasyon, mga malalaking tao, mga kilala, di ba? Personal. Not necessarily sa puno. Bilang isang batang magiging abogado, kailan ba kayo, Kwan? Mag-oath po. Sa second week of March po, ang alam ko po eh. Isa 2 linggo na lang. Wala ngayon, di ba? March 1 ngayon. Okay. Pag abogado ka na, personal hindi yung dahil may sweldo ka o dahil kailangan mong gawin. May advocacy ka ba? Meron din po. Bahagi po ako ng Ateneo Human Rights Center. So, nung nasa law school po ako, kami po yung sa mga mangyan, mga indigenous people, nag-immersion din po ako. So, syempre, gusto ko pa rin pong makapagsilbi kahit papano at makatulong kasi malaki po yung ibahagi sa akin ng organisasyon po na iyon.
So nung kayo ay tumutulong sa mga mangyan, nakita mo ang matinding pangangailangan ng mga kapuspalad na magkaroon ng tamang payong legal sa mga magiging abogado tulad ninyo, lalo na kayo mga nag-top sa bar examination. Nakita mo yon? Opo, at saka po, nung election po, parte po ako ng lente kasi kaagapan, kasama rin po yun ng AHRC. So, nagbibigay rin po kami ng impormasyon patungkol po sa election. Ipapagpatuloy mo ba yan? Sana po, kasi... Bakit sana? Siyempre, Bakit di sigurado? Gusto po, opo. Pagkaya po ng oras, siyempre po. Pagkaya lang ng Kasi, oras? Hindi po. Kasi syempre, pag unang taon mo, baka isabak ka, napakaraming trabaho. Syempre, adjusting phase pa rin po pag first year, di ba po? Mas may oras ka na kapag mas sanay ka na, mas alam mo na yung gagawin mo. Pero syempre po, babalik po talaga ako sa HR din po, tsaka sa lente din po. Sige. At sana yung mga bata pa na mga malapit na maging abogado tulad mo ay ipagpatuloy din kung ano man, kung meron man silang mga tinatawag na advocacy, kailangan na kailangan ng bayan. Di ba? Bakit napili mong mag-law? Bakit hindi ka nag-medicine? Bakit hindi ka nag-commerce? Bakit hindi ka nag-accounting, banking and finance? Bakit hindi ka nag-HR? Bakit hindi ka nag-mass communication? Bakit abogasya napili mo? Na-brainwash ng parents. Dahil joke talaga? lang po, hindi Abogado ba mga magulang mo? Hindi po. Pero siguro kasi nung bata pa po ako, napakahilig kong magsalita, magsulat, lahat na po ata ng mga bagay, mahilig makipag-argumento sa magulang. Kaya, Ganon? Opo. Kaya nakita rin po siguro nila na, pwede to maging abogado. Ganun Nakikita mo ba yung iyong karir na yan bilang isang paraan din ng pagtulong sa mga kababayan mo? Oo naman na kailangan? Oo naman Danny? po. Opo. Kasi po, maganda po na ginawa na pong bahagi rin ng Supreme Court yung meron na tayong free legal aid, kasama rin po yung pro bono. Parte po yun ng pagiging abogado. Maganda po ito para mahikayat rin po ang mga abogado na magbalik ng serbisyo sa bayan. Okay, sana wag niyong makalimutan yan, lalo na pag umuusad ng karir ninyo. At Required din naman. sunod-sunod na ang pagpasok ng mga professional team ninyo. Okay. O sige, Danny, anong mensahe mo? Tinanong ko ito kay Top Notch Raul kagabi sa 24 oras eh. Meron ka bang mensahe doon sa mga nakapasa katulad mo at sa mga hindi nakapasa na hindi katulad mo? Siyempre po, kahit ano pong mangyari, pumasa man o hindi, I think sinabi rin po ni Ange na kailangan magsumikap. Kasi Sino si Ange? Si Raul po. Ange po. Ange ba pala yun ni Raul? Mariosep kagabi, ang tawag ko sa kanya sa 24 oras, Top Notch Raul eh. Hindi ko matawag na attorney dahil illegal yun eh. Raul po yung ito po pangalan niya, si Ange. Ano sinasabi ni Ange? Yun po, na magsumikap po kasi lahat naman po tayo, yun nga, may kanya-kanya po tayong role at kung yun sa mga pumasa, magiging abogado na po, kailangan gampanan ang tungkulin ng maayos at magsumikap pa rin po kasi po marami pong pwedeng magawa bilang isang abogado. Sa mga hindi naman po pinalad, magsumikap pa rin po kasi kung gusto po nilang pagpatuloy, maaari pa rin po silang maging abogado or kung ano man po sa plano nila, basta magsumikap lang po. Sige, so sa pagsisikap talaga, no? Opo, naman po. Danny? Danny? Opo. Sa pagsisikap, tama-tama, ang pangalan mo, Luz. Alam mo ba ibig sabihin ng Luz sa wikang Pilipino? Ilaw. Light. Luz. Light, ha? Opo. Oo, sana maging luz ka. Lalo na pag medyo senior ka na. Di ba? Ngayon, sa listahan na sa law office, kung nandun man ang pangalan mo, nasa bandang babae. Oo naman. Di ba? Ganun sa mga law firm. Sa firm. Pinakabata. Ang tawag nila firm. Yung pinakabata at pinaka-junior, sa ibaba yung pangalan. Yung mga bossing, nasa taas. Ibig sabihin, matanda na yun. Sige, Luz, congratulations. Danny, congratulations sa'yo. At hindi lang sa mga nagtap, kundi sa lahat ng mga pumasa, na mga bagong abogado, sa kanilang mga magulang, sa mga nagturo sa kanila, at sana ay gamitin nyo ang batas para sa tao. At hindi ang tao gamitin nyo para sa batas. Tama ba yung sinabi ko? Tinuturo ba yun? Sige, okay. Mga kapuso, si magiging abogada sa loob ng 1-2 linggo, pag danumpana ng formal, hindi Raul Angelo Atadero, yun yung top notcher eh. Si Danny, mga kapuso, si Luz Bolong alias Danny. Ayan, tandaan niya ang mga sa Puno in Puno. May kontrata ka ba sa Puno? Ano ba nakalagay? May kontrata ba? Luz Daniel Bolong. May kontrata ba kayo? Ano nakalagay doon? I think... Ilang taon o gano'n? Meron mga gano'n? Hindi, 1 year pa lang po ngayon. Hindi ko alam eh. Hindi, ngayon po, minimum, 1 year po for now. Pero syempre, gusto namin doon, so tatagal. Gano'n. Opo. Okay, ano ito? Pagka
May paggalaw na. Hindi. Gumagalaw na, Gagalaw na yata mula sa Veterans Memorial Medical Center yung paghatid kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa La Vista. Malapit yun sa Ateneo, di ba? Oo, may balita doon ngayon. Malapit sa bahay ni Ange. Talaga? Doon siya, La Vista Tiga La Vista? siya. Opo. Mga may kaya pala. Kayo, saan kayo nakatira? Hindi, La Union po ako. Tiga La Union ka? Opo. Kay Jessica Soho. Nagbo-board ka lang dito? May townhouse po kami. Oo. Yan, inuupahan nyo? Ay, hindi naman sa inyo talaga? Opo. Ang mga magulang mo nandito? Nasa La Union po. Oo. Kailangan din sa kurso nyo, ang alam ko, disiplina Opo, syempre diba? po. Opo. Matinding disiplina sa sarili dahil wala namang hahagupit sa inyo kung hindi kayo magbabasa ng libro, mag-aaral. Wala namang Ikaw ba yung tipo yung nakikita ko sa mga restaurant at coffee shop na may daladalang laptop at libro na ganon? Tapos o-order ng isang kape tapos wala, nakasara na yung bundok. Bar review, talaga nakatutok siya ron sa, ganon ba yun? Nung bar review po kasi sa bahay lang ako. Pero nung nag-aaral pa po ako, may mga times po na isa ako dun sa mga nakikita nyo sa Starbucks. Okay. Saan? Wala akong binanggit. Wala. Hello! Mga kapuso, bayad. 150,000 piso na yon, yung banggit na yon. Hindi, joke. Mga kapuso, si Luz Daniel Bolong, second placer. Graduate po ng Ateneo Law School. Sa Ateneo ka rin ba nag-pre-law? Apa. So talagang sa Ateneo ka, ha? Aha. Okay, mga kapuso, sana manalo kayo, ha? Sa Women's Volleyball next year. First time nyo nag-finals, in fairness, ha? Tsaka yung Lasal, walang katalo-talo sa season 74. Isang team lang ang tumalo. Team ninyo. Wow. Pero kahapon, na-straight kayo, eh. Okay, mga kapuso. Si attorney to be, yung ba, ano ba ang tamang kataga? Joel, yan, Inglesero yan, eh. Si magiging attorney sa loob po lamang ng 1-2 linggo, pagsumpa nila Luz Daniel Bolong, second placer sa 2011 bar examination. Samantala, ang oras po natin, alas 7:40 na po.